Breaking na breaking news. Impeachment ni Sara. Maaring madismiss. Ayon po kay Atty. Torion. Grabe po itong pasabog na ito. Alan Cayetano, sinupalpal itong si Tito Soto. Pati Section 19, hindi alam. Ang tanda na sa Senado, pero hindi alam ang Section 19, ang Senate Rules. Kaya nabulaga ni SP Cayetano. Unang sabak sa debate, binalasa lang. Mga kababayan ko ngayon po, eto na, Atty. Torion, may pasabog talaga. Hindi kinaya ng mga tangalista. Kasi naman mga kababayan walang mga may pakitang mga legal basis or mga resibo ang mga nagpapakilalang mga witness na nagdidiin kay Sara. Mga kababayan, tapos itong mga nagsilbing mga Justice Committee, talagang sobrang bias. Tapos sinasabi pa ni Joel Chua, ayaw daw niya yung mga bias na Senado sa majority. Mga kababayan, tignan nyo yung mga utak ng mga ito. So ngayon po, pasabog ni Atty. Torion, hindi ginaya ni Tito Soto. Naku po, ito po mga kababayan, talagang madidismiss ang impeachment ni Sara. Nasa huling halakhak si Sara, mga kababayan ko. Kaya iyakan ang mga tangalista at bobolista dito. Ito na po, ang pasabog na ikagugulat nyo ngayong umaga, ngayong gabi hanggang tanghali. It is a legal possibility. It is a legal possibility if one will file a motion to strike out the impeachment complaint. That is a legal possibility, but I do not want to impose my opinion upon our good senators. Kung idediretso po sa ICC agad itong si Senador Bato, di mawawala po yung sir, yung sinasabing ang ICC ang court of last resort, court of last resort at mawawala din yung issue ng o yung principle of complementarity kung saan sinabi nga ni late Senator Miriam Defensor Santiago, sabi niya rito, quote and quote, it acts only in exceptional cases where a court has failed to bring justice because that court is unwilling or unable to investigate and prosecute those who have the highest responsibility for the most serious crimes of concern to the international community. Hindi pa nga natin alam, may naisang pa bang kaso dito? Wala din tayong narinig na reaksyon na mismo ng Korte Suprema na sinasabing hindi namin kaya yung elitist, diretso na yan sa ICC attorney. Isa yan din. Kasi na-discuss din namin doon na, di ba nagpadala na yung CIDG ng subpoena? Pero binawi. Kasi that goes into the investigation daw of the AJK killings. Then, pwede nating ma-argue, and we in fact argued, na yung pagpadala ng subpoena, even if binawi, we already exercised now our jurisdiction on the matter. No, it may be argued, it can be argued now in the ICC, na since the Philippine National Police has taken cognizance of the case, then ICC must respect the principle of complementarity. Kasi nga, noon, wala namang talagang kaso na final dito sa Pilipinas. Totoo yan. Pero ngayon, meron ng investigation na ginagawa. So, it can be argued that based on the principle of complementarity, that the Philippines is now exercising jurisdiction on the AJK. Maganda rin yan kasi kung merong kaso dito sa Pilipinas, I'm very sure haharapin namin yan ni Senator Bato de la Rosa. No? We will file counter affidavits, we will answer it basta dito sa Pilipinas. Kasi mga Pilipino tayo, may batas tayo, working yung ating Philippine judiciary, healthy yung ating prosecutorial system. Bakit pa tayo doon sa malayo masyado na bansa? Ayan mga kababayan ko, nakita nyo naman po ito po, maging mismo si Senador Marcoleta
ay may nakikita dito, mga kababayan ko. Ito po ang kanyang sagot. Panoorin po natin, mga kababayan, ang ribat ni Senador Marcoleta dito. Ito po, Marcoleta Bato, ICC. Ito po, mga kababayan. Panoorin po natin. Ito po, hiris. Ito po, tignan nyo. Tignan nyo po kasi, itong mga... Tignan nyo po ha, mga kababayan ha. Itong mga banat nila Tito Soto, sila Ping Lacson, napakalayo po sa mga naratibo ng mga tunay na abogado na nakakakilala po ng saligang batas na umiiral sa Pilipinas. Ito po ang sabi ni Senador Marcoleta. Magugulat kayo, mga kababayan. Kung sila Soto, sila Juan Bol, sila Ping Lacson, gusto nilang isuko si Senador Bato, si Marcoleta, mga kababayan, hindi. Kasi hindi siya Judas. Judas lang ang nagsasabi na kailangang isuko si Bato. Ito po ang kanyang pasabog na ikinagulat ni Tito Soto na walang alam sa batas natin. Ito po. Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin nila. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkatapos nilang makuha? Kahit wala na. Kaya sabi ko, hindi niya kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Kaya lang namin nakuha dahil sa kanya, wala nang iba. We owe it to himself. Alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Dahil buhay niya yun eh. But he chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon, sinong walang konsensyang kakakalas? Yung tao ginawa niya. Gusto mo magpakulong dito? Pwede. Kasi at least domestic law, di ba? You can hire your lawyers. Pwede kang makita ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Sa The Hague. Sino tutulong sa iyo doon? Ako nga nakiusap eh. Makita ko lang si PRRT kasi nandun na ako eh. Can you imagine, I request. O sige, kung ano lang, makita ko lang. Kung ayaw nyo kung makausap, wag na. Makita ko lang kahit 5 minutes. So I can wave my hands. Para ipakita ko sa niya, Mr. President, I am here. How are you? Then alis na ako. So, send ako Hindi nila ako pinagbigyan. Ganon din ang mangyayari kay Senator Bato. Ngayon, yung mga Pilipinong, lalo na yung mga iba sa inyo, I'm sorry to tell this, lalo na yung mga iba sa inyo, hindi naman lahat, nabayaran. O, kita nyo, mga kababayan, mga medyang bayaran. 'Di ba? Pagka mga interview nila, Ping Lacson, sila Tito Soto, ang naratibo ng interview nila talagang dikdikin ng mga Duterte. Walang batas-batas na umiiral sa Pilipinas. Bending dalo lahat. Pinagtatakpan po ng mga media ang tunay na batas na umiiral sa atin. Isipin nyo, gagawin nila ang tulad ng nangyari kay Tatay Digong, kinidnap tapos inilipad sa ICC. O ngayon, 'di ba? Kung may kasalanan ito, di sa lokal na batas natin. 'Di ba? Tama mo si Senador Marcoleta, pero itong mga Tito Soto na ito, mga Ping Lacson na galing-galingan na walang alam sa batas, gusto nilang isuko si Bato. Tignan nyo mga Judas Hestas ang mga ito. Kailangan sabihin ko to. Akala nila yung warrant of arrest can be enforced. Wala na tayong membership sa ICC, nasa Rome Statute. Without the treaty, what will be the legal basis of a warrant of arrest? You tell me. Huwag kayo nagpapapaniwala doon sa mga din, mga abogadong nagsasalita ng salita. Nililinlang lang nila kayo. O isipin nyo, mga kababayan, tulad nila itong si Carpio, yung mga din na nagaling-galingan, o kayo mga din kayo, mga Judas Hestas Barbas kayo ha, mali-mali ang ituturo nyo sa mga estudyante nyo sa law. Hindi nyo alam. Hinuhudas nyo ang kapwa nyo Pilipino. Mas gusto nyong paboran ng mga banyaga.
Kasi nga mga kababayan, pag sa Pilipinas nila pinairal ito, wala silang kakampi. Gusto nila sa ICC para maimpluwensyahan nila. Allegedly, bayaran ng ICC. Kita nyo mga kababayan ko. Kaya dito, wasak si Soto dito. Anong pinagpapalagi lang sinasabi? Paikot-ikot sila sa Section 17 of Republic Act 1951. Bali-baligtarin nyo doon. Sinasabi niya lahat. Gagawin mo lang, isurrender mo or blah 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 in accordance with extradition laws and treaties. Meron tayong extradition law? Wala. Meron tayong treaty? Wala. Anong basis ng warrant of arrest? As simple as that. Is there an automatic domestic instrument that will bind our country with that of ICC? You tell me. Kita nyo mga kababayan ko. Ngayon, ito po si Atty. Torion. na hindi na nga tayo miyembro doon. So kailangan i-follow natin yung principle of complementarity. Since we are now exercising jurisdiction, then ICC should take a hands-off approach on the case. Opo. Maging yan po ba, attorney, yung masyadong matagal bago nagkaroon ng investigasyon ukol dito? Halimbawa, kung talagang iuusad po ng ating mga law enforcer yung pag-iimbestiga dito sa sinasabing EJK dito kay Senador Bato, maaari ba itong questionin din sa korte po? Kasi doon sa ICC warrant, way back noong siya pa ay Chief of Police ng Davao City, iniuugnay yung kanyang kaso. Well, that's one of the grounds, pero as a general rule kasi, pag crimes against humanity, wala yang prescriptive period eh. So baka yan ang sasabihin nila na argument din. Pero of course, if we will we will handle the case, that's one of the reasons also that we will cite. But we should take note that under both international law and domestic Philippine law, crimes against humanity, war crimes do not prescribe. And this means that perpetrators can be investigated, prosecuted, and Ayan mga kababayan, itong si Atty. Israelito Torion, legal counsel po ni Senator Bato. Kaya kung batas ng Pilipinas po, mananalo po talaga ito. At itong impeachment complaint, maaaring mabasura talaga sa motion to strike out. Ito po ang matinding birada ni Atty. Torion. Kaya malayong malayo sa mga naratibo nila Tito Soto Isipin nyo, kaya nasibak ito. Mas nauna pang nasibak kay BP Sara Duterte kasi gusto niya araw-araw, Sabado, Linggo, walang pahinga para mabilis makonvict. Kita nyo na karma. Kumbaga yung bola tumama sa muka. Mga kababayan, kayo no humusga. Diba gusto nilang isuko si Bato. Gusto nilang ma-impeach si Sara. Lahat ng mga Duterte allies gusto nila para manatili sila sa pwesto. Anong nangyari? Biglang dumating si Bato. Yari, si Bak, kawawa, iyak. At any time, regardless of when the crimes were committed. And this is actually an additional argument on our side, no? Kasi nga po, the Philippines can always exercise jurisdiction insofar as EJK is concerned, simply because of the fact that these crimes, these crimes against war crimes, genocide, crimes against humanity, does not prescribe. Meaning, maski kailan pa ito na gawa o ilang taon na ang lumipas, hindi yan siya magpe-prescribe kung mag-fall talaga siya under crimes against humanity at hindi doon sa mga individual crimes concerned. No? Ang problema yan kung magpitsi-pitsi sila ng imbestiga, yung murder, like for example, kung murder lang, it will prescribe. But if you will lump that together into a widespread attack against a class of persons, such that it will now fall into the definition of crimes against humanity, then it will become imprescriptible. Alam nyo mga kababayan, nung panahon ni Tatay Digong, ramdam natin na talagang payapa tayo. At ramdam mo na safe ka pag uwi mo.
Walang mga loko-loko sa mga iskinita, mga kanto. Walang mga chismoso-chismosa. Pasok agad sa bahay. Walang nagiinuman na hanggang magdamag. Walang mga nagkakantahan. Madalang pong makakita at makabalita noon ng napagsamantalahan. Yung mga ginagahasa na mga kababaihan, lalo na yung mga minor de edad na wala pa sa hustong gulang. Ang naririnig natin po mga kababayan, yung mga kriminal na nagtumbaan na may dyaryo sa muka kinabukasan. Ganun po ang sistema noon. Pero ngayon po, ang naririnig natin, mga biktima po ng karumal-dumal na krimen na kagagawan ng mga pulburon, ng mga angag-angag na bangag na gumagamit ng kung ano-anong mga bisyo. Binablog pa nila mga kababayan ko. Social media pa ginagamit nila. Pero panahon ni Tatay Digong, araw-araw po, libo-libo ang sumusuko. Punong-puno ang mga kulungan sa Pilipinas. Isipin nyo, merong balita noon, 1,000,000 ang sumuko, voluntaryo sa takot kay Tatay Digong mga kababayan ko. Kaya noon malinis na malinis ang mga kalsada. Pati mga road rage noon wala. Talagang takot na takot sila sa kamay na bakal. Pero ngayon mga kababayan, ako po, i-check nyo sa mga social media feed nyo. Mga feed nyo, puro bakbakan, puro suntukan, puro anong mga krimen, ang iinit ang mga ulo. Di ba mga kababayan ko, walang mga disiplina. Nako po. Talamak po ang injustice ngayon mga kababayan ko. Pero nung panahon ni Tatay Digong, nako po, talagang payapa po ang Pilipinas. Pero ngayon mga kababayan ko, walang hustisya. Binibending nila ang mga batas natin. As it is in fact imprescriptible. So, additional reason niya natin na, ituloy niyo yung investigation dito sa Pilipinas. Kasi nga po, imprescriptible naman yan, harapin namin dito sa Pilipinas. Yun ang additional argument natin. Opo, attorney, paghahambing lang po kasi kayo din po yung naging abogado dun sa nangyaring Maguindanao Massacre po. Sinasabi kasi nila na hindi gumagana yung ating justice system. Tapos parang mas marami pa ata yung biktima na involved dito sa Maguindanao Massacre kumpara doon sa sinasabi nila doon sa ICC po, attorney. Pero nakayanan, kahit na umabot ata ng mahigit isang dekada ba yung pagdinig or trial po dito, attorney? Yes. I was involved in the Maguindanao Massacre kasi nga po, naging involved ako dun sa state witness, no? Naging state witness sa Maguindanao Massacre, and then later doon lang ako as private counsel ni Congressman Toto Mangudadato, no? Ang aking nakita doon Maguindanao Massacre ngayon the trial may have been a bit long, pero nagkaroon ng hustisya. The accused were given the chance to prove their defenses in court. They were able to cross-examine all the witnesses, but the judge found out that they were really guilty as the evidence against them were overwhelming. So, and the requirement of proof beyond reasonable doubt was reached. So, nagkaroon ng hustisya. At ngayon, pending yung kanilang mga apelasyon, ang ibang incidents nandun sa Court of Appeals, ang iba nandun sa Supreme Court. But then again, justice was achieved. So, kung posible yun sa Maguindanao Massacre, how much more sa yung alleged AJK incident dito sa Pilipinas. So, i-file nila dito, ipatuloy yung investigation and we will face them. Opo. Attorney, si Jade po ulit ito. Si Senator Bato, kung makukumpirma po ninyo, ay nandito po sa Pilipinas at wala po sa abroad. Well, I'm certain na nandito siya sa Pilipinas kasi ilang beses na niya sinabi sa akin at ilang beses na rin sa media na hindi aalis sa Pilipinas yon. Dito lang yun siya. He is making himself unavailable simply because of the fact na nung
May 11, nakita naman natin yung intention talaga ng NBI na dakpin talaga siya. Pumasok pa nga sa Senado in the morning binugbog pa nga yung mga empleyado ng mga Senate employees Anong ibig sabihin nun? They really had the intention to arrest Senator Bato de la Rosa, even if the warrant of arrest had not yet been confirmed before Philippine courts, even if they did not secure a Philippine-issued warrant of arrest. That already involves deprivation of liberty, and if it involves deprivation of liberty, it is the function of the judiciary to know whether or not due process was observed, because under the 1987 Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, kaya, he is making himself unavailable. Sino bang gusto na dakpin ka lang kaagad, hindi ka bigyan ng day in court, dadalhin ka sa Netherlands? Ito i-emphasize ko rin ang sabi kasi, he was given due process in the ICC, and ICC will give him due process there. Hindi po. Nako mga kababayan, malabo na ang ICC ay magbibigay ng due process. Kasi yan po yung ginagawa po na makinarya ng mga politiko dito na kalaban po ng pamilya Duterte. Gusto talaga nila mawala ang mga Duterte, mga kababayan, para makapanatili sila sa kapangyarihan at may pagpatuloy nila ang pagnanakaw po nila. Isipin nyo mga kababayan yung nangyari kay Tatay Digong, yung Bill of Rights niya, yung deprivation of life, liberty, or property without the due process of law, nor shall be denied the equal protection of the laws, na pagkaitan po ng karapatan ang isang dating Pangulong Duterte na gumawa lang ng kanyang trabaho, gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang presidente ng Pilipinas. Lahat ng kanyang mga pinangako nung kampanya, nung eleksyon, nung siya ay nangangampanya po sa atin, wag mo akong iboboto, pag binoto mo ako, pag adik ka, yari ka. Hindi ka nasisikatan ng araw, binoto natin. Kasalanan ba niya, mga kababayan? Nag-warning na siya. Pag siya ang nanalo, ubos ang mga drug addict, binoto natin, majority ng mga Pilipino bumoto kay PRRD. Yung mga human rights, kuno. Yung mga human rights advocate, sila Hontiveros, ayan, nag-iiyak sila. Sila De Lima, ayan. Kita niyo naman kung isang galing yan. Sila po yung mga nakasuhan po tungkol po sa mga pulburon. Ano masasabi nyo? Diba? Anong ibibigay na due process ng ICC, ng International Court? Scammer yan. Yan ang ginagawa po na makinarya ng mga bansa laban sa kanilang mga kalaban sa politika. Money talk, money is power. Ano masasabi nyo mga kababayan ko? Am I right? Or am I wrong? Anong masasabi nyo dito? Tama si Atty. Torion. Ang ICC wala ng jurisdiction sa Pilipinas. Matagal nang kumalas. Tapos susundin mo yung warrant of arrest. Tapos sinabi sa'yo, inilihim mo sa kapwa mo senador, ayan, nasabihan ka, taksil sa bayan. Tito Soto, isang hudas, taksil sa bayan. Ayan, nagsabi ni Senador Bato. Tapos ngayon, tinatakot nila yung majority ngayon na umanib sila sa minority na pinangungunahan ni Tito Soto, na kung ano-ano ang mga panakot nila para bumalik sila sa pwesto. Ngayon, alam na ng taong bayan ang mga karakas sa mga ito. Mga Judas, Hestas, Barabas. Yan ang sabi ng taong bayan. Pwede yun. Kasi nga po, yung ICC follows the inquisitorial approach in the justice system. Anong ibig sabihin yan? Yung parang preliminary investigation nila doon, secret, wala kang chance to defend yourself. You are not even given the chance to file your own counter affidavit. You do not even know that there is already an investigation against you until the warrant of arrest is even a secret. It is
what you call this, it is under seal. So how can you say that there was due process? Ang due process mangyayari after na madakip ka eh. Parang si Tatay Digong, kawawa si Tatay Digong dun. Oh, halos nga pagpirma ng kanyang signature, hindi na nga masyado klaro. Gusto ba natin mangyari din yan kay Senator Bato de la Rosa? Para bang dakpin mo na kita, sa presento ka na magpaliwanag. Hindi po pwede yun. Hindi due process yan sa atin. O, kita nyo mga kababayan, pero alam niyo yung gumawa ng resolution? Alam ko 5 senador ito mga kababayan. Tito Soto, Ping Lacson, Rapi Tulfo, hindi ako nagkakamali, correct nyo po ako, Rizon Tiberos Pangilinan. Yan po yung mga nagsusulong at nagpasa ng resolution na nagsasabi na isuko si Bato, magboluntaryo mga Hestas Barabas. Ano nga akala nyo? Sino kayo para sabihan si Bato? Diba mga kababayan? Takot na takot sila na dumating si Bato kasi nga mabubuo ang majority ngayon. Si SP Cayetano na ang leader ng Senado. Wasak ang mga kamote, mga bending dalo, mga bulagaan dyan. Buti na lang, magaling at matapang itong senador na ito, si Cayetano, parang Marcoleta, hindi natibag ang dignidad ng Senado. Ito naman si Mig Subiri, bida-bida, nag-abstain po, hindi siya lumipat sa minority, hindi siya lumipat sa majority, pero kahapon lang, nagdasal daw sa langit, taimtim daw na tumawag. Sino tinawagan mo? Nanalangin daw. Nagliwanag daw ang kanyang kaisipan. Gusto daw niyang bumalik ang dignidad at respeto sa Senado. Kaya bumalik kay Bulaga, kay Tito Soto. O, tignan niyo mga kababayan. Sino mga Hestas Barabas ito? Atin under the Philippine concept. Kaya kinakailangan talaga yan, dadaan muna sa Philippine court. Opo. Attorney, nag-convene na po yung Senate Impeachment Court. Ngayon, absent po si Senator Bato de la Rosa. Gaano ho ba kalaki ang papel niya kung sakali man dyan po sa Senate Impeachment Court? Well, kung kinakailangan, I think he will consider appearing. No? Pero as of now, siguro sa tingin niya, nagmamasid naman yan sigurado ako sa TV, no, kung anong nangyayari sa impeachment court, and I'm very sure he is monitoring. So pag yung kanyang importansya doon ay during the voting, if there is a felt need for him to be there, baka i-consideran niya yan. Pero ang sa akin lang is I hope the public will understand na he is making himself unavailable now, wala siya sa Senado, kasi existing and present yung threat, active yung threat of arrest sa kanya na pwede siyang dalahin kaagad sa Netherlands. Ang gusto lamang niya, idaan sa Philippine courts yung proseso. So, Filipino naman siya, he is covered and protected by the 1987 Constitution. Ang request niya, let him avail of his rights under the 1987 Constitution. Let there be a Philippine-issued warrant of arrest. Opo. Kung absent, kung wala po siya, hindi naman ganoon kalaki yung epekto sa magiging boto kung sakali mang conviction o acquittal sa kaso po ng impeachment case ni VP Sara. As of the present, kasi kailangan nila ng 16 votes as of the present, may 12 tayo, 11 lang sila. So baka sa tingin ni Senator Bato, baka hindi pa primordial need ang kanyang presence sa Senado. Opo. Pero pwede ho bang via Zoom, video setup, conferencing po yung gagamitin ni Senator Bato dyan po sa Senate Impeachment Court, Attorney? Maaari ho ba yun? If there will be a resolution that will be passed by the Senate and the Senate will approve it, it's just a procedural mechanism to ensure all senators can vote. That is a possibility. We never know. Opo, huli na lang. Ngayon na nag-convene na nga yung Senate Impeachment Court, may kapangyarihan ho ba silang magbasura ng kaso dito kay Vice President Sara Duterte? It is a legal possibility. It is a legal possibility. If one will file a motion to strike out the impeachment complaint,
that is a legal possibility, but I do not want to impose my opinion upon our good senators. Ayan, mga kababayan ko, talagang mababasura ang impeachment na ito. Kasi nga, majority po eh. Anong masasabi nyo mga kababayan? Isang like, isang share po at isang subscribe, at kung umabot ka dito, maaaring magkomento kung anong lugar po kayo, anong location po kayo. Shoutout po sa inyo. Mga kababayan ko, salamat sa inyong masugid na taga-subaybay sa buong mundo, mga kababayan. This is the Wonders Philippines. Salamat po sa inyong laging panonood. Mabuhay po.